What is up guys, and welcome back to my channel. And for today's video ay ibibigay ko sa inyo ang full comparison between sa bike model na Trek Marlin 6 Generation 3 2023 at 2024 version nito. So isa-isahin natin ang pagkakaiba nito simula sa kanyang frame, fork, group set, components at ang kanyang suggested retail price. At before tayo magsimula, shoutout muna sa inyong mga subscriber ko na until now ay nanonood pa rin sa videos ko kahit bibihira na ako mag-upload ng mga bike related videos. Kaya maraming salamat sa inyo. So without further ado, let's start the video. So first ay mag-start tayo sa kanyang frame. So same lang pala ang frame nito sa Generation 3 2023 model at ito naman ang comparison ng frame model ng Generation 2 at Generation 3. So the frame itself is made with Alpha Silver aluminum with internal cable routing at meron na rin itong routing para sa dropper post na in the future ay baka i-upgrade nyo. So number 1 na problema for Marlin models ay hindi pa tapered ang mga head tube nito. At isang malaking advantage naman ay naka through screw or through axle ready na ito para sa kanyang rear hubs. So marami pa rin color variant na available for 2024 model at na-retain pa rin nila ang gradient designs ng mga ito. So isunod na kaagad natin ang kanyang front suspension. Sa Marlin 6 Generation 3 2023 ay ang kinabit rito ay SR Santur XCT30. Ito ay coil spring type pa with manual lockout at with preload adjustment. At meron itong 100mm maximum travel at 4QR lang ang kanyang mount para sa skewer ng front hub. So punta naman tayo sa next model. Si Marlin 6 Generation 3 2024 naman ay nagkaroon ng upgrade sa kanyang front suspension. At ang kinabit nga rito ay RockShox Judy na malimit natin makikita sa mga Marlin 7 model. So same lang ang specs nito from previous model. Ito ay coil spring type pa na merong preload adjust at turnkey lockout. At 100mm naman ang travel ng kanyang stanchion. Punta naman tayo sa kanyang crankset. So both models ay gumagamit ng 1x setup kaya wala itong front derailleurs at cartridge type lang ang ikinabit. So hindi po Halotech or press fit ang kanyang bottom bracket nito. Sa 2023 model ay ProWell C10Y NW ang ikinabit at ang size ng chainring ay 30 teeth. While sa 2024 model naman ay FSA Alpha Drive na 30 teeth na rin. So personally for me ayaw ko ng cartridge type na bottom bracket dahil sa hirap i-maintain at mabigat padyakin. Kaya suggestion ko sa inyo, ito ang unang upgrade na bike part sa model na ito. Next is ang kanyang gear set. Sa 2023 model ay Shimano Jore ang ikinabit. Sa rear shifter ay Jore din M4100 ang model na 10-speed shifter. Sa RD naman ay Jore M5 120 na model at ito ay long cage na 10-speed. At ang cassette din ay Jore M4100 na 10-speed. At merong range ang cassette ring na from 11 teeth to 46 teeth. Punta naman tayo sa 2024 model. 1x10 din ang setup nito. At Shimano Q's naman ang brand na ikinabit rito. Sa kanyang rear shifter ay Shimano Q's U6000 10-speed. Sa RD naman ay Shimano Q's U6000 GS na 10-speed din. At sa cassette naman ay Shimano Q's UG300 na link glide at merong range na 11 to 48 teeth na 10-speed. So dito sa gear set nagkaroon ng major upgrade ang model na ito compare sa previous one. So isa ito sa pinaka-importanting equipment na ikinakabit sa ating mga bikes ay ang brake set. At unahin natin si 2023 model. Tektro brand ang ikinabit na HDM275 ang model na hydraulic disc na. Sa rotors din ay Tektro pero bolted type with 6 bolts mounting at ang size both front and rear ay 160mm. Sa 2024 model naman ay Tektro din na HDM276 naman ang model at halos same specs lang sa 2023 model.